Si Jada Barat. Ito ay pagpapatuloy sa kwento ni Bharat Maharaj. Si Bharat Maharaj nga ay namatay na ang iniisip ay ang kanyang alagang usa. Kanya sa susunod niyang buhay ay naging usa siya. Ngunit meron siyang special mercy ni Lord na naaalala niya ang mga nakaraan niyang buhay. Naaalala niya na siya ay dating hari. Lumisan sa kanilang tahanan, iniwan ng kanyang kaharian at namuhay sa gubat upang mag-meditate. Ngunit na-attach siya sa isang usa. Kanya naman siya ay naging usa. At ngayon ay pinanganak siyang muli bilang isang tao na. Ang pangalan niya ay Jada Barat. Si Jada Barat ay pinanganak sa pamilya ng mga Brahmana o pari. Ang kanyang ama ay Brahmana at mahal na mahal niya si Jada Barat. Si Jada Barat naman ay hindi nagsasalita. Ayaw nitong magsalita. Ayaw nitong ma-attach kanino man. Ayaw niya nang maulit ang kanyang pagkakamali. Na ma-attach siya sa mundong ito, sa mga forms ng mundong ito. Dahil gusto niya na ito na ang kanyang huling buhay dito sa material world at makabalik na sa spiritual world kay Krishna. Napakaswerte niya dahil ang kanyang ama, kahit na hindi siya nagsasalita, ay mahal na mahal siya at tinuruan siya ng mga gawain ng isang brahmachari. Tinuruan siya kung paano maging malinis sa pangangatawan, pati sa puso at isipan. Pinag-aaral siya nito ng mga aralin tungkol sa Vedas, ang pagsisilbi sa spiritual master, ang pag-o-offer. Talagang matyaga ang kanyang ama sa pagtuturo sa kanya. Kahit na parang laging tulala si Jada Barat. At lagi lang itong nakatingin at hindi naman nagsasalita. Dumating ang panahon na pumanaw na ang ama ni Jada Barat. Kanya naman siya ay itinalaga ng kanyang mga kapatid sa bukirin dahil malaki ang kanyang pangangatawan. At doon ay ginawa siyang tagabugaw ng mga hayop para mapangalagaan ang kanilang taniman sa bukirin. Minsan, may dumaan na palingkin o sasakyan ng hari sa malapit sa bukid. May 4 na nagkakarga dito. Ngunit ang isa ay mukhang nagkaroon ng diferensya ang paa. Kanya naghahanap sila ng papalit dito sa taong ito upang buhatin ang palingkin. Nakita nila si Jada Barat. Dahil malaki ang katawan nito, tinawag nila to at nagpatulong sila na sa isang parte ng palingkin siya ay magbubuhat. Tumugon naman si Jada Barat at tumulong sa pagbuhat sa palingkin. Ngunit sa kanyang paglalakad, iniiwasan niya ang mga langgam na maapakan. Kanya naman pagewang-gewang ang palingkin. Hindi diretso paglalakad ng palingkin dahil nga panay ang iwas ni Jada Barat sa mga maaapakan na langgam. Sumigaw ang hari. Ayusin mo nga ang iyong trabaho, sabing ganun. Kung hindi ay sasamain ka. Sabi niya ganun, sumigaw na ganun. Ngunit hindi naman natinag si Jada Barat. Tuloy-tuloy lamang siya sa kanyang paglalakad na may pag-iwas sa mga langgam.
kanyang ang hari ay bumaba at siya ay kinausap. Ano ba talagang problema mo? Isa ka lamang tagapagsilbi at tagabuhat ng palingkin. Sabing ganun ng hari. Sa unang pagkakataon ay nagsalita si Jadabarat. At ang sabi niya, hindi naman tayo itong katawan. Tayo ay espiritu. Pare-parehas lamang tayong anak ng Diyos. Espiritu ka, espiritu ako. Kanya hindi ako servant mo. Hindi akong tagabuhat ng palingkin mo. Hindi ikaw ang master ko. Sabi niya ganun. Ang master ko ay ang Diyos. Sabi niya ganun. Ang spiritual master ko ay ang aking ama. Sabi niya ganun. At siyang nagturo sa akin ng lahat na ito. Kanya ka ngayon hari ay dahil sa iyong good karma. Sabing ganun. Ngunit tayo, hari ka, ordinaryong tao ko, parehas lang tayong espiritu. Sabi niya ganun. Nagtaka ngayon itong si hari. Marami at malawak ang nalalaman nitong si Jadabarat. Sabi niya ganun. Kanyang ginawa niya ay nakipag-usap siya rito ng masinsinan at marami siyang natutunan sa kanyang kakatanong dito kay Jadabarat. Ano pala ang purpose natin? Anong purpose ng buhay? Sabi niya ganun. Madami siyang tinanong kay Jadabarat at nasasagot ni Jadabarat ng sagot ng isang devotee, isang nagmamahal sa Diyos. Kanyang nangyari, naging magkaibigan silang dalawa, ni hari at ni Jadabarat. At pagka merong pagkakataon na ang hari ay nagugulimehanan o may mahalagang desisyon para sa kanyang kaharian, ay dinadalaw niya si Jadabarat sa kanyang bukirin at nagtatanong lagi kay Jadabarat. So, si Jadabarat ay talagang namuhay na parang isang devotee. Tinutuloy lamang niya ang kanyang nakaraan na devotional service sa mga nakaraan niyang buhay. At panigurado, ito na ang magiging huling buhay niya dito sa material world at siya ay papunta na sa spiritual world.